Yo, so may ginagawa akong video and sinusulatan ko siya ng script. And after ilang days, hindi ko pa rin matapos-tapos yung script para sa video na to. And as you may know, yung mga video ko dito sa channel na to is sinusulatan ko ng isang script sa isang malaking notebook para masigurado ko na yung mga thoughts na gusto kong i-deliver sa inyo is well articulated. Well, ito pa nga yung mga yun, no? Ito yung script para sa Hindi Na Tayo Bata, para sa What If Manahimik Ka, at kung ano-ano pang mga video na pinost ko dito sa channel na to. At itong video na hindi ko matapos-tapos yung script after ilang araw is tungkol lang naman sa pagiging responsable. My granny called, she said, Travis, you work too hard, I'm worried you forget about me. Nung papasok pa lang ako sa adulthood, madalas akong mainggit sa mga kaklase ko or schoolmates ko nung high school na nakakapag-drive na sila. Pero ako, hindi pa. Lagi kong hinihintay yung pagkakataon na dumating na makapagmaneho. Ngayon, lisensyado na ako at nakuha ko na yung kalayaan na mag-drive kahit saan ko gusto. Pero yung isang bagay na kadikit ng kalayaang yun ay ang responsibilidad. Sa bawat oras na nasa kalsada ka, responsibilidad mo na maging maingat. Hindi lang ikaw yung nasa kalsada para gumawa ng mga bagay na makakapagdulot ng kapahamakan. Pagtungtong mo ng 20, kapabayaan ng isa sa pinakamalaking pagkakamali ang pwede mong magawa. Pwede kang magsisi buong 20s mo, pwede kang magsaya ng magsaya at kalimutan ng mga responsibilidad mo at magsisi kalaunan na ang pangit ng buhay mo dahil nagpabaya ka nung 20 ka. Pero naiintindihan ko, may mga taong gustong magsaya para takasan yung mga responsibilidad nila na nakakasakal na. May mga responsibilidad na hindi natin pinili dahil sa kalagayan natin. Mga taong nasa kahirapan na napipilitan magtrabaho habang nag-aaral para masustentuhan ng sarili. Meron namang mga responsibilidad na pinapasan natin base sa mga conscious choices natin. Choice kung mag-drive, choice natin kung papasok tayo sa relasyon o hindi. Tungkol to sa commitment. May teorya dyan ng isang psychologist na si James Marcia at tinatawag to na identity formation theory na nahahati sa 4 na identity statuses. Dito, tinitignan ng commitment at exploration. Pag mababa ang exploration mo at hindi ka pa rin committed, identity diffusion. Hindi ka pa nagseseryoso. Pag naman mataas ang exploration at mababa ang commitment, identity moratorium. Kung ano-ano tinatry mo pero hindi ka makapag-settle sa isa. Mababang exploration at mataas na commitment, identity foreclosure. Alam mo yung kontento ka na sa ginagawa mo kaya ayaw mo na mag-try ng ibang bago. Lastly, mataas na exploration at mataas na commitment, identity achievement. The best one. Na-try mo na lahat at masasabi mo na ito talaga yung para sa akin. Parte na ng pagkilala mo sa sarili mo yung pagkilala mo sa mga responsibilidad mo. Well, may iba ngang mga tao na hindi kinikilala bilang responsibilidad yung mga responsibilidad nila. Kaya nga nagagawa nilang magpabaya eh. Kasi hindi nila sineseryoso yung hindi nila nakikita bilang isang responsibilidad. At isa sa mga responsibilidad na yon na madalas ma-overlook ay ang sarili. Bilang mga bata, responsibilidad tayo ng mga magulang natin. At habang tumatanda, nalilipat na yung responsibilidad na yon sa atin. Responsibilidad natin ang sarili natin. Walang ibang taong magsiset ng pagkatao, prioridad at mga hangarin natin para sa atin, kundi yung mga sarili natin. Kung seseryosohin mo ang sarili mo, tsak na hindi mo po problemahin ang future if you set your priorities straight. Kung titingin ka sa buhay ng iba at mapapaisip na napag-iiwanan ka na, nagsasayang ka ng oras sa pag-iisip. Kasi kung isipin mo, mas panalo ka kung alam mo kung paano gamitin ang oras mo ng tama, nang hindi nasasayang. Well, hindi naman kasi paunahan o paligsahan ng buhay eh. Masyado tayong nakulong sa ideya na hawak ng responsibilidad natin ang oras natin. Pero ang katotohanan ay kabaligtaran. Hawak mo ang oras mo gaya ng paghawak mo sa mga responsibilidad mo. Marami kang ginagawang hindi mahalagang mga bagay na kayang-kaya mong isantabi para sa mga mas mahalaga. Ang pagiging busy, excuse lang yan eh. Kapag gusto mo talaga, magagawa mo ng paraan para gumawa ng oras. Kaya kapag may taong sinabihan ka na busy siya, magtiwala ka sa akin. Ayaw niya lang sa'yo. Isa pa lang yan sa mga sampal sa katotohanan pagpasok mo sa mundo ng adulthood. Maswerte ka kung maaga pa lang natutunan mo ng ayusin ang buhay mo. Pero kahit gaano kang kakampante,
Dadating ang oras na susubukin ka ng buhay na pakiramdam mo pinepersonal ka ng buhay. Shit, di mo nga aasahan kung kailan ka susubukin eh. Ako, sinubok ako ng mundo sa pagpanaw ng best friend ko. Nasa akin na lahat ng dahilan para magalit sa mundo. Pero wala ako sa katwiran kasi hindi lang naman ako yung nakaranas na mawalan ng best friend. Lagi na lang nanunubok yung buhay na yan, pero buti may antidote ako sa mga masasamang karanasan. Obviously, gratitude. Man, di naman talaga yun ganun kadali. Sino bang nagpapasalamat matapos makaranas ng napakapangit na karanasan? Kailangan mo ng matinding introspection para masabi na grateful ka matapos ang lahat ng mga pangyayari. Lahat magsisimula sa tanong na ano-anong mga bagay ang dapat akong maging mapagpasalamat pagtapos ng lahat ng nangyari. Mahirap sagutin pero matutuwa ka sa resulta pag nahanap mo na ang tunay na sagot.